Back to Face dito sa TV5. Abay namin po ni Nanay Linda na nakalibing na nga ang kapatid ni Marites, hingi pa siya ng hingi ng abuloy sa kanilang mga kakilala. So saan po ninyo dinala yun? Nakipag-inuman po at nagtungit. Wow! Hanep! Hayip! Ha? So Galing mo. ilang araw po ninyong ginastos yun, yung 4,000? 3 araw po. 3 araw. So sa pangalawang araw, Marites, magkano nakuha Sa mo? pangalawang araw, binigay sa akin niya 1,000. Binigyan mo siya ulit? Binigyan pa siya ulit 300! Talo ka Pakonsuelo pa ulit. dahil sa pagod, sa hirap, gutom, binigyan ko Bakit siya hindi mo 300. kinuha kagad yung death certificate ng kapatid mo? Kasi po, nung nailibing na po yung kapatid ko, bali, syempre kami po nagluluksa. Oo. Dinadamdam po Sa namin bagay, yun. kasi tama nga rin naman, pagka ganong may pangyayari sa pamilya nyo, hindi ka na makakonsentrate, hindi ka na makaisip ng tama. Oo, kasi nga. Di bali po yun, binaliwala ko na yan. Isip ko, di naman na niya magagamit yun. Wala na yung tao, nakalibing Oo. na. Bakit niya pa kailangan gamitin yun? Ay, hindi ko naman alam itong Hindi racket mo pala. naisip na Hindi ko pwede naisip. palang gamiting pang-racket. Magaling, kasi kung saan na rumarakit, eh. Hindi naman So, pala nung sa nalaman akin. mo ulit, kasalubong mo yung kakilala ninyo, magkano daw yung binigay ng kakilala mo sa kanya? Hindi na ako sinabi kung magkano binigay. Basta Oo. sinabi na humingi ng abuli sa kanila. So, nung nalaman mo, anong ginawa mo Aba, kagad? nung nalaman ko nung araw na yon, pinuntahan ko siya sa bahay niya. Sabi ni Aling Purisa, wala raw naglabada raw. Oh. Yung Pero hindi alam mo rin ba na yung Aling Purisa, ginawan din niya ng death certificate at Ay, oo. pinalabas niyang patay, tapos sinunog daw niya. Buhay pa pero may death certificate. Oo, mingi rin ng tulong yun sa kanya eh. Kasi nung time na yun, sa Aling Purisa, gipit na gipit naman. Aha. Kailangan ng pambayad ng kuryente. Eh di sa kanya lumapit, hininga niyang ID. Ngayon sabi, sige ako nang bahala rito. O, tapos nang humingi siya ng abuloy, binigyan, nakakuha siya ng 750. Binigyan niya sa Aling Purisa. Nung sumunod, humingi ulit siya. 150, binigay na lang kay Aling Purisa, di nagalit. Sabi, itigil na yan dahil pag nalaman ng asawa at mga anak, yari siya. O, ang akala ni Aling Purisa, tinigil. Yung pala, diretso pa rin. Diretso lang. Diretso pa rin. Hindi ka titigil kung hindi ka nabuking. Di ba? Pero Marites, gaano katotoo na kasi sa lugar ninyo, ang nilalapitan talaga tuwing may patay, eh parang kilala si Aling Linda na siyang tagagawa nun, yung tagahingi ng abuloy. Bakit kaya naging ganun ng parang pagkakakilala sa kanya doon sa lugar Kasi nyo? ang pagkakaalam mo ng mga tao sa amin, Matulugin siya. matulungin, hindi alam, Na traidor, rumaraket. rumaraket, yung tinutulong niya, imbis na ibibigay niya ng buo dun sa namatayan, hindi, kukulangan niya. Ano po yung pinakamataas na nakuha ninyong abuloy sa isang araw? Minsan po nakaka-500 lang po. So pag nakaka-500 po kayo, ano pong ginagawa niyo sa pera? Binibigay ko po sa kanila. Paano kung talaga pong namatayan at Binibigay ko po. kailangan ng tulong? Eh, di tutulong po ako. Depende. Pagkano Depende nga sa po ang namatayan. ibibigay nyo doon sa 500? Eh yun nga lang pong 5,000 eh, hindi ho patas yung pagkakabigay ninyo, yung pagkakapartihan po ninyo. Nasilaw sa pera kasi. So paano po ninyo ginagawa o sinisiguro na patas yung hatian? Binibigay ko po sa kanila yung 500. Pero humihingi po ako sa kanila kahit pagkain pang merienda lang. Oo nga po. So pag maliit lang, pero Opo. pag malaki, ang nakukuha po ninyo, diretsahang tanong, Nanay Linda, inaamin nyo po bang malaki ang nakuha o pinalalabas nyo lang po na ganito lang? Malaki po. Eh, hindi nga ho ninyo sinabi sa kanya na 5,000 ang nakuha eh. Opo. Oh, eh di nagsisinungaling po kayo, Nay. Ay, nako. Mga kasawsawan sa pula. Parang nalilito na rin si Nanay Linda kung anong totoo sa hindi sa mga nagagawa niya. Oo nga, Chang. Pero napansin nyo, parang lahat naman ang tinanong ni Chang, inaamin naman niya kung ano yung ginawa niya. Pero yun nga lang, naiintindihan nyo ba kung bakit kailangan niyang gawin yun? Kayo ba? Pag halimbawa, kailangan nyo, aabot kayo sa puntong ganon? Naku, ikaw parang hindi ka sumasang-ayon. Hindi ko
Kasi marami na pong paraan para makatulong sa atin. Huwag naman po yung masama ang gawin natin. Pero ang nakakagulat dito, Dr. Camille, talagang parang nakasanayan na ni nanay ang magsinungaling. At yun ay parang nakakatakot. Kasi pag dumating yung araw na talagang magsasabi na siya ng totoo, baka wala nang maniwala sa kanya. Kung napapansin niyo, di ba outright sinasabi din naman niya yung mga kasalanan niya na inaamin niya. Nagiging habit kasi pag yung palagi kang pagsisinungaling, so nagiging habitual liar. Basically, palagi siyang nagsusugal. So talagang nandun na yung tendency na may addiction na siya sa gambling. Baka mamaya, mahilig na rin tong uminom tong taong ito. So it comes to a point na nawawala na siya ng konsensya at ginagawa niyang pamamaraan para makakuha ng pera sa iba. At saka kung mapapansin po ninyo, nung nagpapaliwanag si Nanay Linda at nang sumasagot siya sa aking mga katanungan, parang lagi siyang nakangiti na hindi ko malaman kung alam ba niya, kasi alam niya sa sarili niya na mali o nagsisinungaling siya, na tipong lulusot kasi siya, parang gano'n. Chang, it's the poker face ng isang con artist. So, ikaw na mismo ang magsasabi na hindi mo tuloy alam kung ikaw ay naloloko or talagang nakasanayan niya na gano'n ang kanyang pinipresenta sa iba. So, kampante ang dating niya. Yun yung mga magagaling talaga na con artist. Nako, maraming salamat, Dr. Camille. Di ho ba kayo parang natatakot, Nay, na baka dumating po ang araw, makakita po kayo ng katapat ninyo? Natatakot din po dyan. May takot ka? Takot Hello? din po. Tsura mong yan, natatakot ka pa niyan? Pero Dami mo 5 nang taon na niloko, po 5 ninyong taon. ginagawa yun, Nay. Patawa. Nakasanayan nyo na po. Ang masama pa dito, talagang kasi po may nahahalong pagsusugal, pag-inom, na sa amin pong palagay, sa edad nyo, dapat hindi na kayo nag-iinom. Di ba mga kasawsawan? Anong sabi nyo? Sa pula ba o sa puti? Oh, mga kapatid, eto na. Ano pa? Nako, sa puti, ang kapatid niya namatay, humingi ng tulong para sa abuloy. Na hininga ng tulong itong nasa pula. It turns out, mag-iisang taon nang nakalibing, humihingi pa rin pala ng abuloy para sa yun nga pumanaw na kapatid. Boto hands tayo, go! Naku, Chang! Katulad ng aking inaasahan, parang oo, naiintindihan talaga nila kung bakit itong si Ate Marites ay galit na galit. Galit din talaga. daw siya kay Aling Linda dahil isinama siyang mag-ikot. Pero wala siyang napala kundi pagod. Ano ba ang usapan ninyo? Anong hatian? Narito si Aling Norma Marihana. Pasok! At Aling Nora, ninyo! Ay, sinama mo ako sa racket ko. Sinama mo ako? Matapos mo ako. Bakit Sama alis mo. ka naman na? Inahanap kita, hindi kita nakita. Saan Bakit po ka kayo nakita? sinama ni Aling Linda? Sa sabungan po. Sa bungan? Opo. Anong ginawa niya Manghingi doon? po daw ako ng limos. Ako po ang may dala ng papel. Tapos siya po ang tatanggap ng pera. Okay, magkano po nakuha nyo? Ay, naka 3,000 po. Magkano binigay sa inyo? Wala po. Sabi po, diyan ka na lang muna. Ang tagal ko pong hinihintay. Oho, gano'ng Tapos, katagal? Ang tagal po. Tapos hindi na bumalik. Tapos, ginabi na po. So, sinamahan ni Ate Nora si Ate Linda, pero nawala itong si Ate Linda, kaya wala kang napala. Saan napunta ang 3,000? Yun ang tanong. Ay, aalamin natin yan. Magbabalik po kami. Ito ang Face to Face. Nilapitan ako. Nora, sasama ka sa akin? Ah, Oh. Sige, magandang racket. Oh. Aha. Magkakapira ka 1,000. aha, Ay, ako sa kabukasan, no? aha, Sama ako. Iwan namin sa sabungan. aha. May dala ng papel. Ng death certificate. Limos! Limos! Oh, hindi ka dapat nakangiti pag humihingi ng limos. Oh. Paano yun? Ate Nora, Facebook sausawa na mga kapatid ni Kasim. Magandang umaga po, Chang Ami. Napakaganda ng F2F kasi minsan pag nanonood ako, nakakatuwa at minsan naman nakakalungkot.
Minsan din, nakakaiyak tuwing nanonood ako. Nawawala ang pagod ko kasi matatawa ako sa mga aksyon ng mga tao. Pagtatpuran